This phone is powered by MediaTek Dimensity 8350 Ultimate AI processor plus 6000 mAh durable battery plus 70-watt ultra charge and 30-watt wireless charging support. May 1.5K 144Hz AMOLED screen display na rin po ito and may 108MP main camera and IP64 water and dust resistance na rin siya. Under 20K lang. Kaya naman guys, in this video is kikilapisin natin itong pinakabagong Tecnopova 7 Ultra 5G if sulit nga ba siya sa mga gamers dyan, sa mga aspiring content creators dyan, and of course sa mga multitasker nanay katulad ko. Kaya guys, titingnan natin at alamin natin yan at huwag na nating patagalin pa. Ayan, magsimula na tayo. You can see, eto yung box nila guys. Official gaming phone ito ng PUBG M and Honor of Kings. Kaya naman kung makikita nyo nga dyan, etong kanyang box is talagang may character ng PUBG M. Now, buksan na natin. So, as we open, Kapeki, ayan, ito yung mga accessories niya. Ayan, makikita dyan. And of course, bubungad agad ang unit. At may free magnetic friendly case din po siya. So, ayun na po yung phone. Look at that! Guys, grabe. Yung look ng phone na to, talagang lakas maka-gamer ang dating. Meron siyang tinatawag nilang LED status ring sa likod. Ayan, futuristic yung lines niya dito, guys. And ang maganda, solid din yung grip niya sa hand. Though, medyo glossy lang siya. Pero guys, kita nyo dyan, parang pinagsamang dalawang flagship phones. Hindi ko na lang pangalanan. Pero makikita nyo naman, obviously, sa kanyang design, guys. Ayan, so meron po siyang triangular camera module. Available po ito sa Geek White and Geek Black nila. At ito nga yung Geek White nila, guys. Ganda kasi sakto lang din yung bigat niya. 201 grams lang siya. Then yung nipis naman niya is 8.87mm lang. So kung makikita niyo sa back niya, guys, it is made out of plastic. Dolby Atmos na rin po siya. Dual speaker na rin po siya. May sa taas at may sa baba. Ayan, Type-C na rin po yung charging port niya. At dito rin sa baba yung kanyang tray. For sure, sa paglabas pa lang nito guys, nagustuhan nyo na agad yung kanyang design. But dapat hindi tayo magpapadala lang sa design. Looks can be deceiving, ika nga. Kaya naman, itetest natin etong kanyang system mismo kung talaga bang may ibubuga etong under 20K phone na to ng Tecno. And guys, surprisingly, ang ganda at nipis na ng mga bezels niya. So, nagustuhan ko na yung display niya is 1.5K resolution na rin. So, hindi siya nagpapatalo sa mga nagsilabasang mga phones din ngayon. Kasi 1.5K resolution na siya, may 144Hz refresh rate pa siya. At yung kanyang screen panel pa is AMOLED na rin. Kaya, ayan, makikita niyo naman dyan, obviously, yung kanyang display, yung quality mismo ng kanyang screen. And guys, in fairness, ang ganda ng kanyang screen quality. At alam niyo ba, na kahit exposed ka under sunlight, ang maganda dito is klaro pa rin yung display niya kasi may 4,500 nits peak brightness na rin po siya. Kapag maganda yung quality ng screen, smooth, hindi tayo mababother sa pag-edit natin. Kahit manonood kayo ng mga vlogs dito guys, is mai-enjoy nyo yung viewing experience nyo. Mai-enjoy mo na rin kasi diba loud din yung kanyang speaker. So ang ganda nito for viewing your favorite vlogs. So titingnan naman natin agad-agad yung gaming performance ng device na to since gaming din ang isa sa highlight feature ng device na to. Dumaretso agad tayo sa gaming, guys. So, there, makikita nyo naman dyan yung performance niya. And as what I have said a while ago, powered nga to ng MediaTek Dimensity 8350 Ultimate AI processor. Test na natin siya sa PUBG M. And there, guys, ang ganda ng kanyang quality. In fairness, naka-ultra frame rate siya, ha? And naka-graphic HD din po yung setting. And as you can see, napaka-smooth ng kanyang response ng screen, no? Very accurate. So, precise yung touch control niya. Idagdag pa natin na may 120 FPS siya. So, ang ganda ng kanyang performance, guys. Talagang mag-e-enjoy kayo. Wala kaming na-experience na hard touch dito at frame drops sa kanya. For sure, yung mga gamers dyan ay magugustuhan nyo ang device na ito. And, of course, itetest din natin yung Honor of Kings para makita nyo rin yung performance niya.
So there guys, maximum frame rate siya sa Honor of Kings and naka-ultra resolution din siya. Oy! Taray naman neto. Tingnan nyo yung Honor of Kings performance niya. Ang galing, naka 120 FPS din po ito. And ang smooth din ng gaming performance. Iba talaga yung experience kapag hawak-hawak mo yung device. Panglaban na talaga to guys sa mga nagsilabasang phone ngayon. Etong kanyang gaming performance. And isa pa sa napansin ko rin dito guys is hindi din siya basta-bastang uminit. Yun talaga yung isa sa tinitingnan ko pag mag-gaming ako ng phone. Maganda kasi may hypercooling system na siya to keep the device cool kahit under pressure siya. Yan guys, ang galing, ang ganda at smooth ng gaming performance na to. Kaya chinek ko yung other parts na to kung bakit ganun kaganda at nakita kong maganda rin kasi yung backup na RAM at ROM niya kasi malaki yung RAM nito eh. 12GB plus another 12GB. In total of 24GB. Ganun pala kasi ang laki din ng RAM niya so hindi maaapektuhan yung whole performance ng device lalo na kapag naglalaro. Plus, meron din po siyang 256GB storage. And then yung OS nito guys is iOS 15 special based on Android 15 na rin po siya. Kaya nakita nyo na po yung gaming na dumako naman tayo sa other parts of it which is the battery since ito yung pambato din nila na 6,000 mAh plus may 70W nga siyang fast charging support and 30W wireless charging support. So, titingnan natin yan. There guys, charging test agad namin ito para makita nyo from 1%, naging 30% sa 11 minutes lamang, and naging 67% sa 30 minutes. At guys, hindi pa umabot na isang oras. 100% na agad po ang kanyang battery life. Yan, in fairness din naman sa charging performance ng device na to, ang bilis nyo na pong i-charge. Kahit nga 30% lang sa 11 minutes is pwede nyo na siyang gamitin ulit. Ganun po ka-power ang charging niya. So yes, I'm impressed sa charging performance ng device na to. And di ba may wireless charging support din siya na 30W? Sayang nga lang at wala akong wireless charger para i-test ito. But ayan, may 30W wireless charging support din siya. So bihira na yan sa kanyang price range, guys. Then, ayun guys, ipapakita ko rin sa inyo yung ating draining since, diba, meron nga siyang 6,000 mAh battery. So, ayun guys, draining test nga namin ang device na to. Kung halimaw din ba nga ito? From morning, 8:47 AM, ginamit namin siya until noon, 12 noon. Ayan, naging 75% siya at non-stop yung gamit namin dito, guys. Ha? And in fairness, guys, even the whole day namin na itong ginamit is hindi agad siya na low bat. So yes, kaya kang samahan ng device na to in a day. Basta in moderate use lang. Perfect na talaga to, guys, for content creation. Hindi kang mag-edit ng mga mini vlogs mo or mag-film. Kahit buong araw pa yan or mag-gaming ka or family calls. Hindi ka mag-aalala kasi ang tagal niyang malobat. And di ba napakabilis din niyang i-charge. So yun yung maganda dito, guys, kasi nakuha niya yung mga hinahanap din usually natin as consumer, di ba? Yung battery dapat mabilis i-charge at saka matagal malobat. So ayan, check din ang kanyang battery performance at charging performance. Now guys, titingnan naman natin ang camera ng device na ito. Etong si Tecnopova 7 Ultra 5G is powered po siya ng 108MP main camera. Yes, may 108MP na po siya and yung front niya is 13MP. Yung sa likod niya, guys, yung supporting cam niya is 8MP naman for ultra-wide. So there, guys, tinas agad natin ang camera performance ng device na ito. And makikita niyo dyan, guys, kung gaano rin po kaganda ang kanyang camera. Ayan, na-surprise din ako na wide and clear and clean etong kanyang camera. Especially ang kanyang portrait, guys, sa likod. Ang ganda. Like, legit na maganda siya for me, ha? Kasi yan yung mga hilig kong mga shots. Yung vibrant, yung clear yung edges pagdating sa portrait. And sobrang detailed niya po. Lalo na kapag may proper lighting. Ang ganda po. Perfect na po ito for social media uploads. Even sa mga video nito, guys, maganda na po yung video quality niya. Perfect na rin to sa mga mahilig mag-TikTok, Reels, ganyan. Kasi hindi rin papatalo ang kanyang rear camera, guys. And ayan, of course, ipapakita ko rin po sa inyo dyan yung front camera naman niya. Ayan guys, yung front camera niya is hindi rin basta-basta kasi malinaw din. Though 13MP nga lang, no? Hindi ganun kalaki yung megapixel niya. Pero at least guys, decent enough na rin yung front camera niya. For selfie, sa mga mahilig mag-selfie just like me, maganda na rin yung camera niya. And bet na bet ko rin yung portrait niya sa
camera sa front kasi malinis din at malinaw talaga yung front cam niya. Ayan, nakita nyo naman dyan yung mga sample shots natin, guys. And sa video din ha, in first, hindi rin papatalo yung front video quality niya. Though 1080p at 30 frames per second lang, is hindi na rin basta-basta yung performance niya. And anyway, marami pa po siyang other features na pwede nyo explore. AIGC portrait, ayan, may mga effects for women, mapapalit-palitan yung suot mo, ganyan yung hairstyle, ganan. May AI cam, of course, may super night. Maganda kasi may LED light na siya para mas magiging maganda pa rin yung kuha at clear pa rin at clean pa rin, decent pa rin. Makikita nyo naman dyan sa mga sample shots natin kung gaano kalinaw kahit hindi na ganun kaganda yung lighting. And makikita nyo naman dyan no, na hindi talaga ganun ka flagship level yung camera performance ito. Pero for its price, guys, ay naku, panalo na talaga yung pinapakita niyang performance. Ayan guys, based sa aking experience no, as a mom, talagang nandito naman din yung hinahanap ko sa isang phone. So, kahit ano yung in-open kong apps, ay hindi naman siya nagsha-shutdown or nag-frame drops or nag-hard touch. Kaya, nagustuhan ko siya kasi multitasker tayo eh. Of course, yung long-lasting na battery and fast charging. Plus point na rin etong kanyang display quality talaga. Since mahilig ako manood din ng mga videos, movies, ay hindi rin ako na-disappoint dito. And sa mga gamers naman, of course, nakita nyo naman kung gaano kami nag-enjoy sa gaming performance nito. So, pasok din siya sa mga gamers. And sa mga content creators din, lalo na yung camera performance ito, is hindi na rin basta-basta. Ayan, solid na to sa mga Reels, TikTok videos nyo, gamitin etong Tecnopova 7 Ultra 5G. And now guys, ayan, sa presyo nga niya, diba na 16,999. At sa mga nakahabol dun sa sale nila last month, ay talagang sulit na na-purchase nyo ito ha, napakamura na po niya. Totoo lang, sa totoo lang po, napakamura na po niya sa performance na ipinakita po niya. Parang pang flagship na nga yung datingan niya. Pero ayan, mid-range phone lang po ito, pero ganun na ang level ng performance na pinakita niya. So ayan ang tanong, Ate Liz, sulit na nga ba sa Tecnopova 7 Ultra 5G? Para sa akin guys, under 20k talagang sulit na po siya. You can get a gaming ready phone, content friendly and multitasking powerhouse. Talagang nandito na no. Kasi hindi lang siya pang gamer, pang creator din siya, pang nanay at pang lahat na. So, if you're building a brand, managing a household, or just want a reliable phone, this might be your next best tool, guys. So, of course, may mga cons din naman tayo. Yung back niya kasi made out of plastic lang po siya. So, less premium looking po siya compare sa mga metal back. And for sure, may scratch din to over time. Then, wala siyang ultra-wide or telephoto zoom. Well, hindi naman natin na-expect yan kasi usually for flagship lang din naman yung mga ganyan. And yung high OS niya still has some bloatware. So, may mga hindi naman talaga necessaryong mga apps na nakalagay dito. So, yun lang. But the rest of it, guys, narinig nyo naman, nakita nyo naman yung other performance niya. Nasusulitan na po ako doon. So, again, iba-iba naman tayo ng preference. Basta for me is sulit na po. At ang panibagong Tecnopova 7 Ultra 5G. So, ayan guys, huwag nyo rin pong kalimutan i-share din down below yung mga favorite feature nyo dito sa bagong phone na ito. And mag-comment din kayo sa mga gusto nyo ring i-feature pa natin sa aking channel. So, ayun, marami po salamat ka-Teki sa panonood. I hope na na-enjoy nyo yung video na to. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again, ka-Teki, till my next video. Bye!